Ten. Yung tatak, authentic. Amen. Sino dito masaya? Ayaw ko lang ganyang kahina. Sino dito masaya? Hina. Amen. Sabi mo sa tabi mo, authentic. Okay, tingnan mo nga, last Sunday na po. I mean, last topic na po tayo, pero tingnan natin yung katabi natin kung mukha na siyang makapal. Okay. Sige po. Okay. Pwede yung palakasan ng mic ko. Hallelujah. Praise God. Sino dito naririnig na ako? Parang ang tagal kong nawala, pero feeling ko lang yun. Pero feeling ko, ang tagal nyo nang nandito rin. Pero alam ko, ibig ko sabihin, ang tagal mo na rin naririnig na tayo dapat ay maging authentic Christian. Amen. Hindi ko na po ipapaliwanag kung anong authentic. Basta hindi yung peke. Amen. Kahit pa ulit-ulitin itong intro video na to, sasabihin sa di ba? Ganun yung boses, no? Imagine nyo po. Yes, just na po yan eh. Okay. So, ang gagaling ng mga editors namin dito, praise God. Sino gusto maging editor dyan? Sabi ko na nga po, wala. Okay? So, siguro pagkatapos ng Sunday na to, lahat kayo magsaserve. Amen? Sisiguraduhin ni Lord, lahat kayo magsaserve. Amen? Amen! Kasi ang totoong authentic, nagsaserve. Amen? Hello? Amen. Sino dito ready na ulit sa word? Amen! Dahil last topic na po ito, actually, this is not the last Sunday kasi may isa pa. And we will just close this time, pero hindi matatapos yung turo ni Lord sa atin patungkol sa Deja Vu series. Amen? So, sabi nga sa Deja Vu series, naulit na to Amen? Parang siya rin yung nagturo nun dati Amen? Or, naulit na tong topic na to pero again, kahit paulit-ulit, nagugulat ka pa rin. Sino dito nagugulat? Ang tanong, paano yung gulat? Tingnan mo yung katabi mo, paano yung gulat? Nakita mo sa kanya paano yung gulat. Halimbawa, nakita mo siya, wow! Okay, nakita mo siya, paano ang reaksyon mo pag nakita mo siya? Sino nagulat? Uy, nandito ka! Amen? Nagulat ka ba? Amen? So sabi nga natin, no? Sabi nga natin, ang authentic, tatapusin ko siya sa ganitong senaryo. Ang authentic na nanggugulat. Are you there? Nanggugulat. Amen? So, ang pagiging authentic talagang nakakagulat yan. Dahil kakaiba ka. Amen? Hello? Mukhang alam ko na yung susunod mo sasabihin, Pastor. Kaya dapat magugulat ka na ito na siya. Tama ba? Hello? Diba? Or minsan magtataka ka na ito na siya, so medyo kukurutin mo siya, mukhang hindi ikaw yan. Alam mo ba yun? Alam ba, medyo ihaw-kawa mo siya dito, mukhang may sakit ka. Tapos mamanggitin mo ba? Himala? Amen? Diba? Yung mga ganong nakakagulat. Nasubukan niyo na po yan? Amen? Yun yung sinasabi natin gumagawa ng marka. Amen? Gumagawa ng marka. Yung mapapasend ka na lang ng ganitong emoji. Amen? Nakita mo na ba yung ganitong emoji na? Wow! Yan! Yan siya sa kayo, mga gumagalaw Diba? Napapashock ka, diba? Ano tawag natin dyan? Wow! Diba? Other term is awesome. Diba? Awesome. Sabi mo, awesome. Awesome. Diba? Susunod? Amazing. Diba? Amazing. Diba? Can you say that it is great? Diba? Kung hindi naman great, minsan, diba? Tagalog. Malupit. Diba? Oh, sorry, bumabata na ako ng konti. Kanina, mga medyo, English kami. Ngayon, ano ba yung other term sa malupit? O siguro sabihin ko na, pambihira. Diba? Pambihira, diba? So, ibig sabihin natin, no? Yung iba naman, hindi kailangan ng words. Basta sinendang ka ng ganito, at ganito na lang. Diba? Paano ba? Asa na yun? Nawala? Question mark. Okay, ang ganda ng pagkagawa ko dyan kanina. Okay? Question mark pala sa PC na yan. Pero huwag nyo na, note kayo online mamaya. Okay? But anyway, something like talagang nakakagulat na tipong pambihira. Sabi mo ulit, pambihira. Pambihira. Yung parang hindi
ka paniwala pero nagawa. Tama ba? Huwag ka lang mag-ano dyan, huwag spoil dyan din, nakita mo na eh. Pero nagawa, tama ba? Yung tipong may gulat factor. Buwari magugulat ka pa, okay? Like, gulatin mo yung tao, naghugas siya ng plato. Tama ba? Oo. Ganyan kami lagi ni Ruth. Pag ako naghugas ng plato, gulat na gulat yan. Okay? Pag ako naglaba, gulat na gulat yan. Okay? Kasi po yung aming paglalaba po ay ano naman. Okay? Madali lang naman. No? Lagay mo lang, lagay ng sabon. Okay? Ganun lang pala maglaba, no? Natuto po ako maglaba. Pero anyway, eto po. Eto pa. Mas magugulat ka, di ba? Kung nakakita ka ng kambal mo sa'yo. Church. Di ba may kambal tayo dito? Tapos ko yung kambal, tapos sa kamay. Ay, hindi mga estudyante ko dati, si Aliyah at saka si Alaysa. Naalala ko pa, di ba? Amen. Praise God. At si Ken. At si Glenn. Sino pang susunod na kambal? Si Force at si? May susunod yung kambal mo? Okay. Nagpaalam naman ako kay Alan. Sabi ko, Alan, pasikatin kita mamaya. Sige po, Pastor. Okay yan. Okay, yan po. Okay naman siya. Okay. So, okay. Nakagulat, di ba? Eto pa. Gulatin mo sila. Magtututbrush. Di ba? So, di ba? Rubihan, paano yung gulat? Paano yung gulat? Wow, di ba? Ganun yun. So, ganun dapat yung gulat. So, hindi po pahuhuli ito. Sigurado to. Hindi pahuhuli ito. Gulatin mo sila. Gulatin mo sila. 1:20 pa lang. Nagbukas na ako ng gate. Ang aga ko. Diba? Sabi ko, gulas, mag-picture ka sa harap ha. Tapos po, basta send mo sa akin ha. Okay. Yan po. Gulatin mo. Nagulat po kayo? Bukas yung pinto, di ba? Dahil sa kanya. At nagulat din ako na una rin siya sa akin ngayon. Okay? So hindi ka mag-ana, di ba? So, mapapareact ka na lang sa mga bagay na mangyari. Paano ang reaction? Pwedeng ganito. Di ba? Pag si Kulas, maagang pumasok, ayan. Di ba? Well, actually, natutuwa nga ako kay Kulas eh. Consistent. Oo. Pero amazing. Mga ito. Sabi mo, amazing. Amazing. Ang anong tawanan. And even mga bagay na nakaagulat para sa marami, mangyayari talaga basta authentic ka. Tama mo ba? Magugulat ka na lang, sila nagugulat sa'yo. Kusang lumalabas sa'yo kapag authentic ka na. Naintindihan po tayo? Amen. Kinakailangan nyo na ikaw ay kakaiba para magkaroon ka ng difference. When I say difference, it's divergent. No? Divergent. Ibig sabihin kakaiba ka. Tignan mo yung kakaiba siya. Yung may katabi mo. Yung mundong ito ay pare-pareho. Tandaan nyo ha. Sa mundong ito, pare-pareho. That's why nagde-demand ang tagumpay ng pagbabago. Nagigits po ako. Ang gusto ni Satan, parehas ka rin sa kanya. Tandaan nyo ha. Ang gusto niya, parehas din kayo ng kaaway mo. Kaya nga dapat iba ka, authentic ka. Kaya gumagawa ka ng pambihira, gumagawa ka ng bago. Hindi loko. Amen. Hello? Kaya nga po mga kapatid, kung may gusto kang mangyaring pagbabago sa buhay mo, kapag may gusto kang mangyari sa buhay mo, simulan mo sa pagbabago. Nakakagulat po talaga, pero mo dati kang adik. Ako dating adik. Dating sapumero, dating butangero, dating lasingkero, dating sugalero, dating babaero. Lahat na ng araw. Bumero. Tapos, ngayon, Kristiyano. Wow, di ba? Pambihira. Sa'yo pambihira. Pambihira. Yung may katabi mo ulit, anong dati ka? Dati kang ano? Hindi, sige lang. Dati kang ano, okay? Ngayon, bago. Amen. Well, narinig nyo na to, pero alam ko, isisink in pa rin sa inyo ni Lord kung paano maging pambihirang tao. Ang totoong pambihirang tao yung nakakilala kay Kristo. Amen. Gusto ko may pinakuha palakpak para sa Lord. Ang wala. Ang hindi nila.
Parang hindi ka natutuwa. Ang daming angal kasi minsan. Ginagawa nila sa trabaho, ginagawa nila sa paligid, sa kanilang bayan, angal ng angal, pabago-bago, ayaw din magbago. Pambihira. Hindi ka nga nagbabago kasi nga ikaw mismo, ayaw mo ng pagbabago sa paligid mo, ayaw mo. Gusto mo ganito ka na lang. Tama po ba? So kaya nga po kapatid, gusto ni Lord, magbago tayo. Kung titignan mo yung sarili mo, subukan mo, huwag ka na magbago, boring yan. Boring ka. Diba? Sa bahay nyo, hindi ka natang Kristiyano. Amen? Yung babaguhin mo yung ayos mo at galaw mo. Dapat, yun dapat. Pero anong ginawa mo? Wala. Ayaw mo kasi ng pagbabago. Dapat yung gugulatin mo yung mama mo, yakapin mo. Tama po ba? Hindi mo ginagawa dati yun eh. Tapos sasabihin mo, I love you. Hindi mo ginagawa dati yun. Pero nung nagawa mo, ang sabi ni nanay mo, tinatrangkaso ka ba? Medical, oh. Amen? Wala pong medical naging Kristiyano. Tama po ba? Hello? Wala kasing bago kapag dating sa bahay mo, kaya hindi mapansin ng Kristiyano ka. Tama po ba? Hello? Pero ngayon, may pinagbago ka na. Paano may magugulat kung ayaw mo magbago? Di ba? Ang kailangan mo, innovation. Sa mga researches, innovation. There's something new out of this old thing. At the same time, hindi lang innovation, renovation. Amen. Alam mo yun, magpaparenovate ka, medyo sira ka. Tawag mo ba? Alam mo yung katabi mo kung sira siya? Uy, hindi, minsan lang, di ba? Sira yung damit, gano'n, sira yung make-up, sira yung buhok, nakangina, you know. But do you know what I mean? Amen? Para magkaroon tayo ng successful show up, glow up, grow up. Amen? So, teacher mo, okay? Tandaan mo, ang pinaka-importanteng nangyari sa buhay ng isang tao kapag may napakagandang nangyari sa buhay ng isang tao. O ba? Parang naguluhan kayo sa sinabi ko. Diba? Importante yung may magandang nangyari. Kung i-evaluate natin, siguro, bigyan ko kayo ng 1 minuto, may maalala kayong pinakamagandang nangyari sa buhay niyo. Tama po? At ang una yung naalala yung sinagot kayo ng asawa niyo. Tama po ba, nanay? Na sinagot niyo po yung asawa niyo po? O pinakasalan niyo po? Sabi ko na ba, duda na kayo. Amen po. So, hello? Okay. Then yun po. That's the happiest moment of your life, yung kasal niyo. Tama po ba? Di ba? Yun yung pinaka-importante. Kaya dyan, anong pinakamasayang nangyayari sa buhay niyo? Nung nilibre kayo ng ICD shoes, gano'n? So, di ba? Mapapasabi ka, pambihira, wala nang nilibre sa akin, dahil may nanlibre ngayon. Authentic. Amen, nakakamanga. Sabi mo, nakakamanga. Ito pa, dapat nakaka-create ka ng impact. Yung tipong makita ka lang niya, sasampalin ng impact mo. Hello? Grabe, impacto. Impacto, okay? Hindi impacto, okay? May impacto. Yes, hello, sabi mo may impacto. Hindi ko nagbibiro. May impact ito. Tama mo ba? Ay, magtakot yung ibang klasik nung may impacto sa akin. Nung nakita kanyang gumalaw, grabe, nagaya niya. Wow, ang bait niya. Wow, ang ganda niya. Wow, ang sabon niya. Ang sabon niya. Kayaan ko nga. Amen? Hello? There's something na nakakahawa. May something pampihira. Yun yung ibig sabihin. Lagi itong binabanggit ng mentor ko, itong word niya, paborito niyang word to eh. Pampihira, pampihira, pampihira. In English, fantastic. Amen? Are you there? In English, fantastic. Sabi mo, fantastic. Fantastic. So when we say fantastic, extraordinarily good or attractive. Kung lalaliman pa natin ang salitang fantastic, kanino pa pala yan dyan? Okay? So, fantastic. So, ibig sabihin, extraordinarily good or attractive. Kung lalaliman pa natin ang salitang fantastic, imaginative or fanciful. Nakaguhin yung imaginative, ibig sabihin po, medyo ini-imagine mo lang, parang walang reality. Parang gano'n, di ba? Ang other terms, di ba, fantasy. Di ba, pag fantasy yung pinapanood mo, hindi naman totoong nangyari. Tama po ba? Yes. Gusto ko siyang i-relate ngayon sa pag-uusapan natin ngayon. And another is,
meron pa yung seeming more appropriate to the imagination than to reality. In short, medyo exotic, bihira, kaya nga pambihira. Tama mo ba? Bihira mangyari to na ikaw, Ulas, ay maraming ngayon, diba? Bihira mangyari to, kaya mamaya nagsiselebrate kami. Okay, so dahil maraming dala si Ulas, may meet kay si Ulas. Pambihira mangyari yun eh. Minsan hindi reality. Okay, so minsan imagination. Amen. Ano po, di ba? So anyway, you know, there's a fact that we should do some fantastic things. Like others say, parang hindi mangyayari. Pero tayong kay Lord, nangyari. Hello? Kasi nga walang imposible sa Diyos. Hindi mo magagawa, pero si Lord magagawa niya out of you. Tama po ba? Gamit ka. Ang tingin mong walang pag-asa kay Lord meron. Amen. Hello? Ngayon, i-check natin yung authenticity natin ulit. Ang pagiging Christian mo ba ay reality o fantasy? Reality or fantasy? May impact ba o wala? Kasi ang authentic nakakagawa ng fantastic. So join me in our last topic for this series entitled Fantastic. Amen? Fantastic. So yung sa atin, fantastic. Fantastic. Gagamitin ko na yung salitang thick. Okay? When I say thick, ano yung thick? Makapal. Well, all throughout our lives, siguro, simulan nakilala mo si Lord, ang kapal-kapal mo na talaga. Lahat na sa'yo makapal. Totoo po yan. Ang kapal na rin ang nakasulat sa'yo sa story mo. Ang kapal na rin ang sinulat ni Lord sa'yo. Ang kapal na ng anong salit sa langit. Tama ba? Hello! Fantastic! Kung bibigyan ko lang ibig sabihin ngayon, kung ang definition ng fantastic kanina ay imagination lang about fantasy, ito naman, basahin mo maigi. Sabay-sabay natin basahin. Mga Bagay na di lubusang inaasahan ng pag-ibig pero nagawa mo dahil ikaw ay authentic. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Ito yung mga bagay na hindi mo lubusang inaasahan. Hindi lubusang inaasahan ng mga critic. Ano ba yung critic? Mga taong ayaw maniwala. Tao ba? Yung mga puna ng puna, pero ikaw nagawa mo dahil ikaw ay authentic. Tao ba? So what leads you to your much awaited fantastic happening? So tawagin natin yung fantastic happen mo, fantastic event mo sa buhay ng big break. Sabi mo, big break. Big break. What's your big break in life? Pag sinabi natin big break, na-discover. Di ba na-discover ka, ay kamukha mo si Coco Martin, Ken. Pwede ka na sa mamayang gabi. Okay? Di ba? Tapos yung na-discover ka, huwag ka ni Coco Martin, ikaw na pumalit kay batang bato. Di ba? Kay batang bato. So pagkatapos ng discovery, meron ng success. May break. Sumikat, yumaman, nakilala. Big break. Tama ba? Yun yung alam nyo. Tama ba? Na meaning ng break. Gusto mo nang magka-break? Hello? Gusto mo magka-break? Ayaw nyo magka-break. Gusto nyo magka-break? Gusto nyo ng break? Ayaw nyo. Di ba break is success? Kasi may nasasaktan kasi tabi-break lang. Hello? Ayaw ko makipag-break. Hindi. What I mean is you will have your big break. Okay? There's something in you na lalago, lalakas, yayaman. Napakaganda po ng pag-uusapan natin. So, big break. So, I want you to open your Bibles. Okay, in Matthew 26, may papakilala ko sa inyong tao na talagang nagkaroon ng big break at tutularan natin ito. At kung paano siya nagkaroon ng fantastic life. Amen? So let's open with this in Matthew 26. Okay? Verse 6 to 13. Familiar na siguro sa inyo to kasi kinanta na yung Mayan to kanina nila. Okay? Ito yung sinasabi ng kanta. No? The title is Alabaster Jar.
So the quote is this: while Jesus was in Bethany, in the home of a man known as Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive. Sabi mo, very expensive. Very expensive. Okay, pumasok, may dala siyang alabaster jar. May dala siyang alabaster jar na very expensive. Perfume. Okay? Perfume pabango. Which she poured on his head. Binok sa kanyang ulo ni Jesus, and habang nakaupo siya sa kanyang puhan. Ngayon, sabi niya gano'n, when the disciples saw this, what a waste! Sabi niya gano'n, tama ba? Okay, why this waste? Sabi niya gano'n, they asked, the perfume could have been sold. Mabibenta mo yan. Tapos, maitutulong pa natin sa mahihirap. Grabe, sinayang mo. Tama ba? Ganun yung, ganun yung kwento. Sabi niya gano'n ni Jesus, ni-rebuke niya yung kanyang mga alagad at sabi niya, aware of this, makinig mabuti. Yung ginawa ng babae, okay, bakit ka mababader? Kasi ang ganda ng ginawa niya. In short, pinuri ni Lord yung ginawa ng babae. Kung sa iba yun, buhusan mo ng tubig, bastos ka. Tama ba? Away na to. Gera. Tama ba? Pero si Lord hindi siya nag-react. Anong reaction ni Lord? Gulat ba? Nag-send ba siya ng emoticon? Ha? Nag-send ba siya ng gulat factor? Of course, ang sabi ni Lord, kung anong ginawa niya is beautiful. Okay? It's good. Sabi niya ganun. The poor you will always have with you. Yung mga mahirap na yan, lagi mo silang kasama. Lagi mo silang may pagkakataong kang matulungan. Pero ako, sabi niya ganun, you will not always have me. Because that time, in the context, pagkatapos ng chapter 26, basahin mo yung buong yun, ang susunod doon, uli na si Christ. Papatayin na siya. Okay? Gets natin? So, pinapakita na kagad ni Lord dito yung mga mangyayari sa hinaharap niya. Okay nila? So, hindi niyo ako lagi makakasama, pero itong babaeng ito, verse 12, when she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. Ang ganda ng highlight nito, mamaya paliwanag sa inyo. Amen? And 13, let me, I tell you the truth. Sabi mo, I tell you the truth. I tell you the truth. Whatever or whenever this gospel is preached throughout the world, what she has done, kung ano yung ginawa niya itong babae ito, siya ay maaalala. Kapag preach itong gospel, ang galing nung ano ni Lord, no? Vision niya, no? Pinipreach ko ngayon ito after how many years? 2,000, more than 2,000 years ago. Ngayon, pinipreach ko, ngayon, inaalala natin yung babae ito. Hanggang sa ngayon, naaalala yung ginawa ng babae ito. Come on. Come on. So this is a story of a woman who made an impact. Pag may impact, naaalala. Kapag authentic, maaalala. Amen. And leave an important mark in the life of our Lord Jesus. Pero mo, nakagawa siya ng isang importanteng marka sa buhay ni Jesus Christ. That time, I tell you the truth, sabi ni Lord. Pag sinabi na walang sinungaling doon. Okay? I tell you the truth whenever. So, how to become fantastic in your life? How to get that break in your life? Number 1 is yung sinabi nga doon ni Lord. Sinabi doon sa verse 7, she came. When he says she came, lumapit. Tama mo ba? Yung sinabi natin, paano magkaroon ng big break? Number 1, lumapit. Tama ba? Kasi number 1, you should have the right connection. Amen? Sige, mag-take note tayo ngayon. And for this last topic, magkaroon tayo ng exposition dito sa mga verses na ito. Amen? May paglapit, may pag-connect. Okay? Maniwala ka kapatid, magiging pambihira ka talaga kung may right connection ka. Amen. Napansin ko lang po, lahat ng successful na tao ay nakakonekta sa mga tamang tao. May mga nilapit si Lord na tamang tao sa taong ito para maging maayos siya. Tama po ba?
Kasi literally, hindi naman talaga makakalapit sa'yo physically si Lord. Kasi siya ay Espiritu. Pero gumagamit siya ng mga tao para maging maayos ka. Tama po? That's why if you want to turn your life, makuha mo yung turning point na yun, makuha mo yung big break na yun, you must have the right connection. Hindi lang basta connection, it should be right. So this woman connected her life to Jesus. Mapapansin nyo, bigla siyang pumasok doon sa eksena, lumapit, hindi nagpaalam ha. Lord, pwede bang buwisan kita ng pabango ko? No! Hindi ba kumakapal na mukha na? Hello? Ang authentic na gusto ni Lord, makapal ang mukhang lumapit sa Kanya. Nahiya ako, Lord. Ano yan? Nakagawa ko ng kasalanan, hindi ko naman pero sabi ni Lord, come, all of you, who are sin, burden, tara, ka, at pagpapahingahin kita. Ano gusto mong relaxation? Hotel? Ano gusto mong relaxation? Bibigay ni Lord. Basta huwag kang mahihiya na lumapit sa Kanya. Come on! Kahit nga yung mga appliances, pag sinaksak mo, di ba? Eto, binili. Pag alam mo po yan, may tita kami, nagpapadala yun, nagbibigay sila ng mga appliances dati. Uso pa yung DVD player. Naalala niyo po yun? Lahat ng galing sa kanila, hindi mo pwedeng isaksak sa saksakan nating normal kasi 220. Yung mga galing sa ibang bansa, 110. Ayun, sinaksak namin 220. Tapong. Sabog. Amen? Tanda mo to. Lahat talaga sa sabog pag mali connection. Kaya may katabi mo, sabog ba? Hello? Tignan mo ang katabi mo, sabog ba siya? Baka mali connection niya. Hello? Ngayon, maraming sumasabog dahil magkamali ng connection. Kailangan may benefits na matanggap ang mga taong nasa tamang connection. Uso yan eh. Kapag malakas ang connections mo, wow. Ibang klase ka. Alam mo yan? Yung ikaw hindi ka napipila. Hello? Naalala ko tuloy mga bata natin dito. Hindi na sila nagsipila. Tay, saan ka? Saan ka tay? Hello? Pero po wala po tayong malakas na connection. Si Lord lang. Come on! Amen! Alam mo yun? Gagawin ni Lord lahat para ikaw ay mapasaya, makinabang, at syempre po, sumikat dahil sa Kanya. Kung tama ang connection mo. Si Pacquiao hindi sumikat kung hindi siya kumonek sa kanyang coach. Freddie Roach. Tama? Maniwala ka lahat ng balikat mo. Lahat na doon si Freddie Roach. Amen? So kung wala si Freddie Roach, hindi rin siya magtatagumpay. Napaka-importante connection ni Phil Jackson. Kilala si Phil Jackson? Walang Michael Jordan kung walang Phil Jackson. Kilala si Michael Jordan? Si Phil Jackson hindi. O, kasi nga, sisikat ka talaga pero yung connection mo hindi na nagpapakita. Come on. Kasi ang gusto lang ng connection mo, okay lang, basta ikaw okay. Come on. Kahit si Lord, di ba? Basta ikaw okay, ano? Ako na, salo ng pato. Amen. Ako nasasalo ng mga pasakit, basta ikaw okay. Amen. Alam mo yun? Amen. Napaka-importante ng connection. So, paano nga ba magkaroon ng right connection? Letter A, you should what? Investigate. Sabi mo, investigate. Investigate a high quality connection. Kailangan tikalitan. Sabi mo, tikalitan. Kung gusto mag-map ng bagal-bagal na buhay, kung kani-kanino ka na lang kumunin. Tama po? Ulitin ka, kung gusto mo maging mabagal ang pag-asenso mo, kung kani-kanino ka na lang kumunin. Hello? Kung gusto mo maging mabagal, kung kani-kanino lang kumunin. Huwag mong piliin yung kinukunikan mo. Kung gusto mong masira, kung gusto mong alam mo na hindi ka magtagumpay, huwag mong piliin yung kinukunikan mo. But if you want to make right connections, first, investigate. Ang ginawa ng babae, sabi ganun, while Jesus was in Bethany, in the home of a man named Simon the leper. Si girl, si woman, malamang naririnig niya yan. Di ba? Logical interpretation. Naririnig niya yan kasi si Jesus famous that time. So sa famous na balita, nasa bahay siya ni Simon. Minention po, si Simon. Hindi po to si Simon Pedro, Simon na kitongin. Tuloy mo yun.
si Lord pupunta sa bahay ng may ketong. Okay, ketong. Pero hindi siya ang emphasis. Ang emphasis, nalaman ng babae, pumunta siya agad. So kung ako doon sa babae at alam kung nandun yung ketong, ba't ako pupunta doon? Nag-guess nyo ba? Hello? Dapat may intention eh. Di ba, titignan mo inimbestigahan mo na nandun ang connection na high quality, pero may barrier. Kaya nandun siya sa ketong, baka magkaketong ako, bro. Hello? Nangungusap ang spirito ngayon. Alam mo yung tipong alam mo sa mga tatagpuan si Lord, nasa church, tama ba? Tapos, nandito yun sa Jacob Church, sabi sa inyo, punta ka ng Jacob Church. Kaso naalala mo, nandun si ano. Baka pag nakita ko nun, pagalitan ako Kasi sabi sa iyo, ang pagbabago na nakikita mo doon sa church na yun, basta sinara ka nila about kay Lord, kasi naalala mo, dito yung dati yung ex. Dati na nga, ex pa. Amen? Ayoko, mahala na naman siya. Nagsis. Okay? So, Alam mo yun, may barrier pero ikaw, kung talagang gusto mo ng tikalidad na ulit. Ang ganda ng usapan, ang ganda ng eksena sa sentence na yon, kapatid, ay nabuo kagad ang ibig sabihin ni Lord. Amen. Hello? So kung ako sa inyo na ikaw ay nasa point of naghahanap ka ng tamang koneksyon, imbestigahan mo mabuti. Suriin mong mabuti. Tama po? At may panahon pa ba tayong sumuri ng tikalidad? O pwede na to? Okay. Ang authentic, sinusuri ang bawat ginagawa at pinipili. While Jesus, the miracle worker, the way maker, was in Bethany. Okay yun. Okay lang sa akin yung mamasahe papuntang church. Okay lang kung mamasahe pumunta ng Bethany. Okay lang po. Andun pala si Jesus eh. Kaya lang, Sabi- andun Andun siya sa bahay ng pitong eh. Ay, huwag na pala. Ayaw ko pag-bid. Andiyan po ba kayo? Naririnig niyo ba po ba ako dyan? Okay po yung mic ko. Amen. Hello? Oh. Kaso, nasa bahay siya ng taong may COVID. Amen. Pupunta ka? Ha? Pupunta po ba kayo? Hindi kayo pupunta, hindi kayo sumagot eh. Pupunta ba kayo? Di ba sabi ng government, huwag kang gagalaw, malalabas sa bahay. Tama? Pero Nalaman mo, na nandun pala yung makakapagbigay sa'yo ng higit na koneksyon ng pagpala. Hindi inisip ng wala yun eh. tama ba ba? Nakuha niyo yung point? Hindi inisip ng babae yun kasi alam niya, tikalitan ako, balikan niya. Bakit ka hindi mag-i-invest ng oras doon sa tao o sa connection na yun? Amen. Kaya lang minsan maraming tao, when it comes to healing, halimbawa healing, i-invest talaga nila yung ng pera, yung mga lugar like pa tayo. Like, pupunta ako doon sa simbahan na yun kasi alam ko andun yung basta makapunas lang ako doon. Hello? Yeah, they are blinded. They were blinded by that fake news. Ewan ko kung sino nagpa-fake news doon. Mga investment, like pupunta ako doon sa mga malalayong lugar just to have miracles. But indeed, Jesus is the only one, the way maker, the miracle worker. Alam mo yun? So hindi lang pala investigate, you should what? Let there be invest. Andiyan po ba mga kausap ko? Andiyan po ba kayo? Nakabalik ba kayo sa akin? Amen? Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng investment. Sabi mo investment. A high quality connection. Tingnan mo maigi ha. Hahanapin mo, maghahanap ka. Pangalawa, i-investan mo pag nahanap mo. Ang dala ng babae, alabaster jar of very expensive perfume. Expensive na berry pa. Gano'ng kamahal yan? Amen? So nabasa niyo po ba yan? May history yan eh. Gano'ng kaya kamahal yung ano na yan? Okay? Yung tipong gusto mo mag-ministry, gusto mo maglingkod, gusto mo magpagamit, pero ayaw mo mag-invest.
ayaw mo mag-enroll. Mon, may grade school daw, gusto mo ano. O sige, gusto mo tumugtog ng gitara, gusto mo mag-dance, gusto mo kumanta, gusto mo mag-worship, gusto mo mag-lingkod, mag-enroll ka. Wala po pera eh. Okay lang, di bali na lang. Kumain. Alam mo yun? Siyempre, bakit may investment? Bakit may pera pa? Okay naman eh. It could give free naman eh. Di naman kami napapagod eh. Amen? Pero, yung mga trainers, di naman napapagod eh. Bakit kailangan mo ng investment? Ulit-ulit sinasabi ni Lord at ng church na to, para bigyan mo ng demand. Para i-treat mo siya, i-value mo siya. Lahat ng bibigyan mo ng halaga may value sa iyo, di ba? Di ba? Dapat marunong ka mag-invest. Maraming mga articles, kapatid, sinasabi nila that find creative ways to invest in high quality connection, merong magbubukas ng pintuan. So okay lang pala sa akin mag-invest ng ganito kasi may magbubukas ng pintuan sa akin. Nagigets niyo po ako? That's the technique. Maghanap ka ng creative ways para magkaroon ka ng open doors. Mas mabilis, mas maganda. Anong sabi doon? Para siyang gifts na ma-open sa'yo. Tama mo ba? So may na-open dito sa babaeng ito. Pero yun ba, kahit dito po sa church eh, pansinin mo, simula na nagkaroon ng investment, lumago. Tingnan niyo po, lumibot lang yung inyong mata, kahit hindi po lilibot ang inyong ulo, mata lang. O tingin po sa likod, kahit hindi po iikot yung ulo, ha? Tingin po sa likod. Investment po dahil dyan. Sabi nila, excuse me po, gaganda po yung lahat ng bagay dito sa loob, basta nagtutulungan kayo lahat. Yun ang sabi ni Lord. Ngayon, sabi, okay naman kahit isang pitik lang, gaganda yan lahat. Pero ang gusto ni Lord, unity. Chapter 133 verse 1. Ang lahat ay tingnan kung ang lahat ay nagtutulungan. Amen. Hello? Alam niyo po yun? Saan aabot ang investment mo? Sabi ni Ate Marjorie. Saan aabot ang investment mo? Diyan. So kung ano yung nararanasan mo. Yung inuupuan mo, may nag-invest dyan. Yung tinatayuan mo, may nag-invest dyan. Yung pinasukan mo, may nag-invest dyan. Yung nagpapalamig sa'yo, may nag-invest dyan. Yung napapanood mo, may nag-invest dyan. Yung nagtuturo dito, may nag-invest dito. Okay? Everything magpapakinabangan mo once tayo ay nagtulungan nag-invest. Hallelujah. So huwag ka mag-aalinlangan mag-invest sa tamang connection. Kanino yung tamang connection? Kay Lord. Kung ganun tayo lahat, soon may cake tayo ganito. Amen po ba? Sales talker na ako. Kung nag-invest tayo, mga linggo, may ganyan na tayong cake. Kung mas titindihan pa natin yung investment, soon matutupad itong plano na ito. Gusto mo na ganyan, church? Wala pa, di ba? Kasi drawing pa lang. Gusto mo ba? Yung umaakit ka ng hagdan, papunta dyan sa taas, makikita ko na yung opisina ni Pastor andun. Habang nag-preach ako dito, may nanonood sa taas. Come on! Merong tao sa baba, may tao sa taas. Wow! Hello, fans! Dito mayroong tao sa baba. Gusto mo yung aakit ka sa taas kasi magsasampay ka ng damit? Pwede. Kasi hindi ka makapagsampay sa inyo. Dito lang sa church na to, makakapagsampay ka na matutuyo ang damit mo. Amen! Na hindi mababasa kahit umuulan. O di ba? Pambihira. Pwede ba na yun? Pwede yun. Mag-invest ka. Gusto mo ganyan, church? Ito pala tanong ko. Taga dito ka ba sa church na to? Sa'yo pala to. Di umpisa natin. Okay. Walang tabo. Ay, tabo yung ating offering box. Makakalikom na po tayo. Okay. I'm serious. Kailangan mong mag-invest sa tamang connection. Papasok ka dito, pwede ka makitulog dyan sa 3rd floor. Yung mga nanay natin, may nakalaan pong office para sa inyo. Kung sakali nag-away kayo ng asawa nyo, pwede na po kayo umakyat dito. Amen? Yung mga bata, kabataan, mga pinalayo sa magulang, okay, dahil gabi na umuwi, okay, dito kayo.
Baka kala nyo, wala yung bata, andun sa labas-labas. May improve po yan, nakikita ko na. Amen. Ang tanong, nakikita nyo rin ba? Amen. Amen. Tanda mo to, hindi authentic mag-offer, wala tayong mapapala. Pinagdududahan pa natin si Lord. Amen. Meron po bang ganun dito? Wala na. Amen. Itong woman na to, grabe yung pinigay. Pastor, alabaster jar lang naman yun eh. Hindi po ito ganito kalaki yung alabaster jar niya. Kung i-research yun, maliit lang yun. Okay? Parang flower base na may takip. Tapos, apakaganda. Ang laman doon, pabango. Ang pabango that time, hindi yung parang tubig. Na in-spray mo parang tubig. Hindi. Oil. Langis. Tapos sabi ni Mark, nabanggit dito sa Mark at sa Luke, nabanggit ito eh. Sabi niya doon, ito ay gawa sa nard. Sabi mo nard. Hindi nard, Okay? Nard. Pag kwenta natin yun, sabi nila sa Bible, it is, or it, kasing presyo ito ng isang buong sahod mo. Isang buong taong sahod mo. Sino may trabaho? Ayaw umamin, may investment. Okay. Sino may trabaho? Sabihin natin mga yun, may trabaho na. Praise the Lord. Yung isang araw niya, hindi ko i-reveal. Kunwari lang, bigyan natin ng conservative price ang isang araw niya. 1,000? Oy! Kunwari lang. Desire. Sabihin 500. 500. 500. Alam ko, mas malaki doon. 500 times 25. Ay, 20 lang. 20 tama? 20 times 4. Walang Sabado. May Sabado. Times 5. Ilan ang chance? Ibang milyon. 25,000? Sabihin na natin 25,000 a month. Magkano po yun sa isang taon? Times 20. Pumapatak ng 150 plus. Okay? 1,000. Pabango ha? Pabango. Sabi ko kay Ben, bili mga pabango kay Queenie. Magkano? 150. 150 ba, Queen? 100 lang ba eh? 100 yung pabango ko. 3 buwan ko lang gagamitin. Ito, 150,000 mahigit. Isang araw lang. Ganyan sila magpabango. Tama eh. Ganyan, awan yung history. Kaya malaki yung investment ng babae dito. Nagulat ka ako eh, may computation pa sila kung sabi doon, sa article na to. Cost of the ointment was worth 300 denarii. About $54,500. Grabe kung kukwentahin ko yung tax 50 ka mo na 2 million. Makakabili na tayo ng church nito. Tama ba? Makakapagpatayo na tayo, isang pabango lang pala yung ibenta mo. Hanapin mo. Di ba? Siguro si Clyde, baka maghanap pa siya ng one piece para makatulong dito. Pero biruin mo, mangyayari lahat to. Tandaan mo, mangyayari lahat to. Magugulat ka, itong mga batang inalagaan mo. Di ba? Magiging successful ba lang araw, makakuha na nila yung mga... Tapos nagkaroon sila ng authentic heart, magugulat ka na lang, Pastor. Kumusta ka dyan? Dito kasi ako sa Saudi eh. Hello? O ano kailangan ng church? Kailangan kasi namin ng pang-yero eh. O sige, bigay ka ng 150,000. Okay na ba? Kumain! Hello! Yung pumili, Pastor, nagkakape kami dito. Dapat si Karo doon. So, ano ba? Ayos mo dyan? May panggatas ka ba? Matanda na eh. Di ba? So, anting. May pangbuto. Tatawag ka na lang. Tawag ba? Actually, may mga nag-abroad na eh. Hindi nga lang tumawag. Come on! Hello! Investment. Kasi first, magugulat ka na lang. Nagugulat na lang ako talaga. Nagugulat na lang talaga ako eh. Libre na kami ng soft drinks. Bakit? Nagbilat ako eh. May ginawa eh. Tama ba? Pero alam niya kung ano gagawin niya. Alam mo kung ano gagawin mo eh. Diba? Libre mo kami. Pero next time, mag-soft drinks ha. Amen? Pero praise the Lord. Amen? Sure ka, nag-bihit ka ng pare ha. Sabi ni Robin. Okay, anyway. Ang punto ko dito, there is a great investment. There is great fruit from your investment.
yung kinigin natin dito, hindi man ikaw ang nagbigay pero nakikinabang ka. Wala yung isip na ako lang magbibigay. Ba't ganun? Wala ganun. Kasi authentic ka. Ngayon, may mga tao rin nag-i-invest sa'yo hindi na pera. Oras. Pagod. Kaya kung nakukulitan ka sa pastor mo, sa leader mo, kakapalo ako sa'yo, kakaturo sa'yo, huwag kang ganun. Huwag kang nakukulitan, nag-i-invest ka sa'yo. Kasi alam nila, ikaw ay parang isang bangko na parang araw tutubo. Amen, hello. Amen. Tapos magiging kagamit-gamit ka sa Lord. Sa kingdom ni Lord. Sa tingin mo, hindi kami makikinabang sa'yo. Makikinabang kami sa'yo. Kasi balang araw, papahinga na lang kami, nanonood kami sa'yo. Proud kami Sa'yo. Kasi, wow, ito yung bunga ng investment ko. At those people na nagbibigay ng magandang oras at tamang panahon para sa'yo. Wala namang mga sahod yan, mga yan. Pero nagpapagod. naglilingkod. Amin po ba? Gusto niyo ba may pinag-uusapan natin? It is not good for a man, sabi nga ni Lord, to be alone, sabi sa Genesis. No? Kaya nagbibigay siya ng suitable helper for you. Kaya makikunik ka sa suitable helper ngayon. Amen. Sabi ni Rio, hindi ko mabilikit pangalan niya, basta Japanese siya. The richest people in the world look for and build for networks. Sabi niya ganun. Tignan niyo. Okay? Nasa na yun? Nawala. Sumabay ka na lang nak sa akin ha? Okay. Sabi niya ganun. The richest people in the world look for and build networks. Kaya po may tawag tayo dito sa church, ipaliwanag ko na po. Meron tayong life group dito sa church. Kapag ikaw ay life group ng isa pang life group, ang tawag doon network. Ibig sabihin, nakikiconnect tayo sa network. Ang gustong sabihin ni Robert, tayo hanap ng trabaho. Alone, hindi tayo nakikiconnect. Nakikasya ba ako? Tandaan nyo, no man is an correct. Ang kailangan mo, team. Amen. Walang namumuhay sa mundong to ng siya lang. Maniwala ka, hindi ka magtutagumpay ng ikaw lang. Kailangan may kasama ka. Kailangan mo ng break, kumonekta. Pangalawa, sige, sabi ni Lord, he was in the Bethany and the home of a man named Simon. That time, itong si, ang tawag dito, si babae, wala po siya kasing pangalan, sa kanya lang natin pangalanan. Alam niyo po yun. Meron po siyang ginawa na hindi naman kahindik-hindik, pero sa paningin ng mga nakakita, kahindik-hindik. Kagulat-gulat, kagalit-galit. Andiyan po ba kayo? Gusto niyo po bang gumawa ng bagay na ang tao ay magagalit sa'yo? Ayaw natin, tama? Pero may mga tao talaga na sadyang kontrabida ng buhay natin. Kahit alam natin ang ginagawa natin ay tama, pero para sa kanila ay mali. Ibig sabihin, pangalawa, you should what? Importante para magkaroon ka ng fantastic life, kailangan mo ng radical contribution. So yung sa atin mo, radical contribution. Pag sinabi natin radical, kakaiba po. Pag uminvest ka, kapag nag-contribute ka, kakaiba. Pero hindi mo inaasahan, there are some people like critic na magkikriticize ng iyong mga ginagawa. Hello? Even not believers, and also, masaklap ka pati believers. Kikritik pa tayo, tama ba? There are some, believer daw sila ni Jesus, pero sila din number one critic natin. Hello? Hayaan mo na yan. Alam siguro may mga iba dito na na-reminis na kami yung bahay na grabe ito maliwa talaga ng buhay. Amen? Grabe ito alam na ng buhay ko eh. Buti pa siya alam yung buhay ko. Buti pa siya alam niya may jowa ako. Buti pa siya. Okay? Di ba? Ano ka na lang. Di ba? Pero tanda mo to, ang gusto ni Lord, magkaroon ka ng radical contribution no matter what. No matter what. Di ba? Di ba? When the disciples saw this, they were indignant. Pag sinabi natin indignant, may pagkagalit na annoy. Alam mo yun? Why this ways? Grabe naman to, itong babae na to.
Di pa niya alam, di ba? Alam nila kasi kung gaano kamahal. Nagigis po ako. Para maging fantastic ang buhay mo, gumawa ka ng pambihira, yung kakaiba. Ha? Yung magsayaw ka ng ting-ting-tang sa sa daan. Yung tipong ganyan na lang kalapit sa kakaiiwas, ganun. Kakaiba ba yun? Hindi yung sinasabi ko ito, kakaiba. Umayos ka, gumawa ka ng hindi ginagawa ng iba. Kabutihan na hindi ginagawa ng iba. Sino tatakbo ng eleksyon dito? Taas po ng mga yan. Okay, umamin na po. Ayaw niyo, wala na sila? Masa sila? Ay, mga tatakbo, maniwala ka, huwag mong gawin yung ginagawa ng iba. Gumawa ka ng kakaiba. Nagbibigay sila ng bigas, noodles, may kasama sardinas. Sabi natin sardinas. O, sa ilalim ng sardinas, may expiration date. Huwag na masyadong halata. Grabe, may expiration date. Pag nagbigay ka ng mga ganon, si Kalapan nagbigay ng ganon. Si Kalapan ko dinagdagan ng corned beef. Ikaw, huwag kang magbibigay. Gumawa ka ng kakaiba. Tama ba? Hindi ka rin mananalo. Kasi sa mundo ko to, tandaan natin. Ganon ang mundo, diba? Pero tingin mo, kung gagawa ka ng kakaiba ng kabutihan na hindi ginagawa ng iba, why not? Yun ang sinasabi ni Lord. Do it differently. Contribute radically. Kakaiba. Bigyan siya po ako. Meron yun nanalo sa World Visayas siya tayo. Ang magkalaban mayor, related na rin sa election, mayor, nilalaban ng mayor. Isang pinakamayaman at isang mangingisda. Ang nanalo yung mangingisda. Search nyo. Okay? Hindi ko po alam yung apelida, kalimutan ko, mangingisda. Sabihin na natin payak ang kanyang profesyon. Okay? Pero compare naman doon sa mayaman, walang nagawa yung yaman niya. There's something na ginawa yung mangingisda radically na natouch ang buhay ng mga tao doon. Pero kayo na mga mamboboto, tandaan niyo po ito. Hindi ito nadadaan sa bigas, sa noodles, sa sardinas na may road sa ilalim, o kung ano man. Nagigis po ako. Ano yung impact na nagawa sa iyo ng tao yun para siya ang iloklok natin sa pwesto. Iboto, Kapitan Rodel Romero. Joke lang po. Nagpapatawa lang po ako. Hindi po ako tatakbo. Pero yun po totoo. Ano yung great impact niya? Aman, sa ating barangay, kasi ayaw natin magsisi sa huli. Tandaan, it requires excellence. Okay? It requires excellence. Ang sinasabi natin, nito, gumawa ng something si babae na naging excellent. Di ba natuwa siguro? Wow, beautiful. Wow, good. Tama ba? Basahin niya po natin ulit. 1, 3, go. A woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume. Sobrang mahal. Sabi now, to excel means to do well or better. It means to do better than average people. Hindi ka parehas ng iba. Gumagawa ka ng mas maganda, mas matindi, mas angat. To do better than average people. Kakaiba talaga. Yung ginagawa mong fantastic literal na nagpapakapal ng future mo. Amen? Nagpapakapal. Sabi ko nga kanina umaga, emphasize the best and minimize the rest. Ano po? Emphasize the best and minimize the rest. A woman came with this alabaster jar. Alam mo yun? Now, paano mo mabibigay yung most expensive thing mo sa iyong buhay para kay Lord? Ano ba ang most expensive thing sa iyo? Yung 10% ng sahod mo? Di ba turo ni Ate Majo, hindi lang yun dapat 10%. Amen? Dapat higit pa doon. List nga lang yun eh. Pero ano yung most expensive mo? Things. Kung tingin mo expensive ang buhay mo, di buhay mo ay bigay mo sa Lord. Kung alam mo yun, natawa ko na baba sa article, may isang batang paslit, gusto niyang pilihin yung oras ng tatay niya.
Tayo, magkano oras mo? Magkano po? Okay, ganito. Nag-ipon siya. Nagulat yung tatay, ba't tinatanong? Gusto ko lang po kasi bilhin ng oras niyo. Ang laro po tayo. Naiyak yung tatay. Feeling niya, siya yung pinakamasamang tatay sa buong mundo. Binitawan niya kung ano yung ginagawa niya. Naglaro sila. Nak, hindi mo kailangan ng bayan. Ako po magbibigay sa'yo. Come on. It's an eye-opener. Kung mahal ang oras mo, kung alam mo mahal ka, ibigay mo yung buhay mo kay Lord. Come on. The most expensive thing na nabibigay mo kay Lord, ikaw. Alam mo yun, pag sa jowa, biyaya, ubos. No. Pag kay Lord, bulsa mo kapos. Hindi pwede yun. Di ba? Puso mo kapos. 20, okay na yan. Pa-contribute po tayo at magpapabagod po tayo. 100 per box. Okay. Wala nga po, kahit 50 eh. Come on. You know, even students, sabi ko doon, way back 2012 and more. Sabi ko, kahit nag-aaral ka, kaya mong mag-invest sa Lord. Hindi pwedeng hindi ka nag-invest sa Lord. Amen. Mayroon at mayroon kang magagawa. Ang tanong, lagi mo sa itanong sa isip mo, what is the most expensive thing that you already or can give to God? Amen? Lagi. So, kasi deserve the Lord yung most expensive. The best. Amen? So, start doing and you give thanks to the Lord. Believe me, it will create an impact. Sabi mo, impact. Gusto niyo po kung pinag-uusapan natin? Sinagat ko lang po kasi last topic na it irritates the average. Ito yung sinasabi ko kanina. No? Pag nagbigay ka ng critical contribution, may maiirita sa'yo. Hello? Pag nakapagkwentuhan ako kay Ate Matthew, marami siyang kwento-kwento. Diba? Kasi nag-ambag ka ng kaiba. Yun lang. Maraming maiinis sa ginawa. Like the disciples, mga believers na to. Pero sila pa yung unang-unang nainis. Actually, hindi mo naman sila i-judge. Sa totoo lang. Kasi, totoo lang eh. Binuhos mo, yung pinakamahal, ang mahal nun. Pwede naman natin i-convert ito sa ano. Alam mo yun? Alam mo yung tipong ganito na nakaka-relate ka dito. Nagparapol sa mayor, 1 million. Isang tao lang mananalo. Wala ko alam sasabihin mo. Di sana yung natin niya kay Tagpa 500 para mas maraming makinabang. Tama ba? Mas maraming mabunot, isa lang bubunutin. Di ba? Nakuha niyo yung point? Ang tanong dito, naiintindihan mo ba yung ginawa ng babae? O doon ka nakatingin sa kung ano yung halaga, literally, ng ginawa ng babae? Come on. Ang sabi ni Lord, ang ginawa ng babae ay nagpakita ng pagpapahalaga sa akin. Kasi ako, minsan nyo na lang ako makakasama. Itong mga mahihirap na sinasabi nyo tutulungan, pwede mo silang araw-araw na makita, pwede mong tulungan. Dalas ka, hindi mo tinutulungan eh. Come on, tinadahilan lang natin. Pero si Lord minsan mo lang makasama that time. What is the meaning of that? Hanggat may pagkakataon. Maglingkod. Come on. Amen. Buhay ka, di maglingkod ka. Kung ayaw mo maglingkod, ba't ka mabuhay? Sorry po. Tama mo ba? Para saan ba tayo nabuhay? Para saan ba tayo nilikha? Nilikha tayo para mag-worship kay Lord. And that worship will go up and the blessing will go down. Worship will go up. So kung nag-offer ka sa Lord, ano man ang in-offer mo, it's kind of worship, it will go up. And the blessing will go down. Ganun ang formula ni Lord. Amen? Sabi, gusto mo pagpalain mo yung iba. Amen? Come on! Basta kakaiba, sabihin ko sa iyo, sa iba nakakairita. When people are trying to pull you down, it only means to say that you are on your way up. Nasa taas ka na kasi, kaya hinihila ka pababa. Huwag kang mananagative sa kanila. Hayaan mo sila. Kasi ikaw pataas na, sila pababa pa. Gusto mo sila patulan? O sige, bababa ka sa level nila. Tama po ba?
Naalala ko yung mga yan. Ang tamang igaganti mo sa mga tao, kung gaganti ka na lang din, yung tamang ganti ay ganito. Pakita mo na naging successful ka mula sa kanilang pagtututo sa iyo. Kung ano yung napuna nila sa iyo, higita mo. Tsak! Oh, wala ko pang sinampal, may nasampal na sa kanila. Hello! Hindi mo sila sinampal, pero feeling nila nasampal mo sila dahil sa tagumpay mo. Ang maganda pa doon, testimony yun. Wow! Bakit ganun? Dati, sumasakay nito sa akin. May kotse na siya ngayon. Amen? Hello? Come on! Bakit? Christian ako eh. Tama ba? Hello? Authentic kasi ako, giver kasi ako. Giver ako eh. O kaya, alam mo yun, gumagawa ako sa Panginoon. Pinapakita ko sa Lord yung authenticity. And lastly, it gives value. Come on. Sabi mo, it gives value. Sabi nga, ang radical contribution na ginawa ng babae, nagbigay ng halaga. Pinakita yung halaga at in-emphasize ni Lord dito yung burial. Hindi ko lang pangalanan na itong babae, tama po ba? Pero siya si Mary. Hello? If you logically look the context and the other reference, ang sumunod ng mga taong pumunta sa libing ni Lord sino? Sila Mary Magdalene. Sino ang maayos ng katawan ni Lord at ano? First day, second day. Sila Mary Magdalene. And the first woman na may dalang alabaster jar, the same alabaster jar, okay, na pinabuhos that time is her. Kaya nakita lang agad ni Lord, prepare niya ako sa burial ko. Gumawa siya ng amazing thing. Kung ikaw din ang nasa sitwasyon ng babae at kilalang-kilala mo si Lord na magbubuti sa buhay mo, gagawin mo yun kasi kahit ano ba yan. Naalala ko tuloy yung isang widow, naglagay ng how many coins? 2 silver coins. Compared to the man, rich man, nagbigay ng kanyang halaga. Sino pinahalaga ni Lord? Yung woman. Kasi yun yung, kung kahuli-huli nga ito, sabihin natin, pinakamahalaga sa kanya na binigay niya. Pero binigay niya pa para kay Lord. Amen? Grabe, di ba? So, itong expensive thing na to na binigay ng woman is nagbigay ng big break sa kanya. The same with the alabaster jar girl, mayroon pang isa eh. Yun naman, binuo saan? Sa paa. Naalala nyo? Sa Luke chapter, nakalimutan ko, pero sa Luke yun, nabuhos po, okay, sa paa. At anong ginawa? Ha? Yung ano niya, piniriban na ano? Yeah, yung kaririban. Pinampunas. Wala ko pakialam kay kaririban to. Amen. Basta, pagkakataon na to. Yun yung sinasabi ni Lord. Pagkakataon mo, ibig oportunidad dito, sunggawan mo. Ano may special offering? Sabi ni Pastor, may special offering tayo today. Magsisit tayo today. Kasi itong seat na to ay mapupunta sa ganito. Alam mo, nagbukas si Pastor ng pagkakataon. Pagpalain ka. Huwag kang mag-aalibay. Ay, naiulog ko na kanina eh. Ulog ko eh. Amen? Magulot kayo dito mamaya. May seat for the ano, may seat for the lahat po to. Ay, Diyos ko, huwag na po akong pupunta ng church na yan. Kadami na mahuhulugan. Amen. Hello? Piniprepare ko na po kayo kasi nga, next month na yun. Di ba sabi niyo gusto niyo ng ganun church? Simulan na natin. Amen. Baka pag hindi pa natin simulan, wala na ako dito. Amen. Amen. Or wala na si pastor, wala na tayo lahat. Baka dumating na si Lord, wala pa na yung church na mapagmamalaki kay Lord. Nagaling sa kanya. Come on. Pwede naman kayo mangingi sa akin, sabi ni Lord. Syempre gawin niyo yung lahat. Magtulungan kayo. Ako ba? Palakpan natin si Lord. Ito na po tapos. Kapatid, hallelujah. Sobrang ganda ng pinag-uusapan natin kung totoo lang. The very summary of what we are talking about, authenticity, authentic. Not just yung pagiging peke mo in times. Alam na yun, inayos na ni Lord yun. Wala ng peke.
Wala na nagpapanggap dito. But the emphasis is, what is your greatest offering to God? Tama po ba? What is your offering? Sabi sa Romans, give yourself as the living sacrifice. Di ba? Well-pleasing, good, and perfect. Amen? So, gusto ni Lord, eto, paano maging fantastic? Lastly, remarkable kanta. Ano ba yung sinabing remarkable? From the word itself, nagmamark. Sabi mo nagmamark. Ayaw mo nang nagmamark. Nagmamark ka. Okay? Nagmamark ka. Kagaya ng logo natin ngayon sa Authentic is like a tatak. Gusto ko na pong panindigan itong word natin, oath and faith. Pag ikaw ay natatakan ng pagiging authentic, ang kapal ng mukha mo. Sabi mo sa tabi mo, ang kapal ng mukha mo. Laksa mo, ang kapal ng mukha mo. Sorry nasaktan ka ba? Sa totoo lang, ang kapal ng mukha natin. Ang kapal ng mukha natin magpapasok dito sa loob ng church, hindi makasalanan tayo dito. Tama ba? Sa totoo lang, ang kapal ng mukha mong kailalapit-lapit prayer ka ng prayer kay Lord, wala ka namang karapatan na mag-pray kay Lord. Tama ba? Kapal naman ng mukha mo pala talaga eh. Bakit ikaw nagtuturo dyan sa harap? Kaya alam mo mga kasalanan ka. Tama ba? Na ikaw hindi mo mapanindigan, tinuturo mo, ang kapal ng mukha mo. Pwede mo sabihin yun. Tama po ba? But you know what? That means ng authenticity. Ano ba yung oath doon? Nakita mo yung oath? Nakita mo yung word na oath? Oath and take. That makes you na makapal. It's because of your oath with Jesus Christ. Sabi mo, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Maging Panginoon ka ng buhay ko at aking Diyos. I am a sinner but I believe you are my Savior. Amen. That makes you makapal. Kahit sabihin ng demonyo sa kapal na mukha mo, nandito ka. Bakit? Makapal talagang mukha ko dahil pinakapal ako ni Lord. Hindi ako magiging, alam mo yun, self-pity or what. Hindi ako magpapaka-plastic. Hindi ako magpapaka-ano. Alam ko, makasalanan ako. Pero yun ay hinugasan ni Lord. At ang nakikita na sa akin ngayon si Lord, hindi yung dati kong buhay. What I learned from the past is, ito mga kasalanan to, ay sinadya ni Lord na ipakita sa akin at magawa ko upang ma-realize ko kung gaano ko siya kailangan. Gusto mo magmarka? Yung tipong pag namatay ka, ang haba ng bibig. What I mean is, ang haba halimbawa, ang dyan na sa church, halimbawa lang, tapos yung mga tao dun sa salasa, ang haba. Tapos may tatanong sila, bakit ang haba? Presidente ba to? Hindi. Anak ng Diyos yan. Harapan natin si Lord. Remarkable kanda. Ang kanda na sinasabi ko, may moral lesson yan, may moralidad. Maganda, good manners. Sabi nga, and right kanda. Ano yung manner mo ngayon? Anong ginagawa mo nagmamarka? Sa totoo lang, kapag may magandang nangyari sa buhay ng isang tao, magmamarka, magkaka-impact. It gives honor. It is honorable. And it is hard to forget. Okay? Tandaan natin, it is honorable and it is hard to forget. Hindi ka makakalimutan. Although may mga mali tayong nagagawa, sabi ng bitter, nasa kamay ng mga bitter. Di ba mas naaalala nyo ba yung mga mali ko nagawa? 10 nagawa ko, isa lang nagkamali. Ang naalala nyo yung mali. Di ba may mga ganun? Tama ba? Huwag yun ang tignan mo. Tignan mo kung ano yung nagawa mo maganda. Sigurado ako nag-mark kayo sa kanya. Ingit lang siya. Na hindi niya matanggap na nagawa mo yun sa kanya. Lalo na yung mga nang-iirita sa'yo. Tandaan mo to. The more na naiirita sa'yo, lapitan mo. Mas tulungan mo. Maniwala ka, magbabago. Maniwala ka. Come on.
Alam mo kung anong natutunan ka sa buhay ng naging Kristiyano ako? Magpakumbaba. Ikaw yung nasaktan, sige, ikaw yung mag-sorry. Masakit yun, di ba? Ayaw mong gawin yun, ayaw mong magpatawad, makinig ka sa akin. Ito yung tinuturo sa atin ni Lord. How many times ko matatawarin yung mga yun? Sabi niya Lord, 70 times 7. I-times mo nga yun, Chester. 70 times 7. 490. Hindi, 490 times na siya ko. Papatawarin. Sige Lord, dahil mahal kita, susundin kita. 489 na ako ngayon. 490 bukas. Patatawarin siya bukas. After 490 times, tutas sa akin. Ganun ba natin tignan ang utos ni Lord? Ang sabi ni Lord, hindi literal. Ibig sabihin, habang buhay ka magpatawad ka. Unlimited. Gaya ng pagmamahal sa iyo, Lord. Hindi ba di mo nakakalimutan kung paano ko pinatawad ni Lord? Tama ba? Hindi ba? Kung paano mo siya in-order mo pinatawad ka niya, grabe. Tapos ngayon, hindi mo magawa. What I learned from the past is, salamat Lord, dahil inayos mo yung buhay ko. Kaya meron akong magandang hinahanap ngayon. Gusto mo magkaroon ng big break, magmarka tayo na. Magkaroon ng impact. Yung hindi ka makalimutan ng katabi mo kasi in-invite ka niya, in-invite mo siya kala. Tapos lagi niya sinasabi sa'yo, salamat po at ikaw yung nagdala sa amin sa Lord. Kung hindi ko nakilala si Lord, wala ako ngayon dito sa tagumpay ko. Makinig ka. Lahat tayo ng mga nagtatagumpay at gusto magmarka. Ayaw po tayo lahat. Come on. Hallelujah. Gusto ni Lord. Gusto ni Lord. Magkaroon tayo ng remarkable conduct. Hindi maganda ugali mo sa nasabi mo, di ba? Yeah. Yung sinasabi mo, pag-ugali mo dati, yung mga sinasabi mo, mga ginagawa mo, kabalastugan, yan naman talaga yung ayaw ni Lord. Yan yung kasalanan na ayaw ni Lord. Pero ikaw yung gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, ikaw na mayos, magkaroon ng moral correction sa buhay, yung tipong gagawa ng markat, hindi makakalimutan ng lahat. Magugulat ka na lang. Sasabihin mo, hindi ito yung mahalaga sa buhay ko eh. Hindi yung nakagraduate ako ng civil engineering, hindi yung nakagraduate ako ng masters of, ano man yung doctors of, o ano man yung nakamit mo, hindi po yan. Yung sinasabi nating marka. Ako, I believe, ang masasabi kong marka, nagsimula yung marka, nagsimula yung big break ng buhay ko is noong February 3, 22. That day ng aking baptism. That day na tinanggap ko si Lord at sumunod sa kanyang tawag. Ano ang nagbibigay ng marka sa iyo? Ano ang maituturing mong big break? Ano yung maituturing mong big break na hindi waste of your time, hindi waste of your money, hindi waste of your pagod? Tandaan mo, do it now. Who wants to connect with God? Come on, hallelujah. Who wants to connect with God? Will also contribute radically. And will also have remarkable conduct. Yung hindi mo pagsisisihan sa buhay mo is yung nakilala mo si Lord sa buhay that will give the best blessing na pwede mong matanggap. That girl, woman, maalala mo siya sa awitin na to eh. Hallelujah. Maalala mo siya eh. This woman na nagbigay ng pinakamahal. Hindi mo pang isang araw lang, isang buong taong sahod, pero pang isang araw lang, binuhos sa ulo na ni Lord. Hindi na mahalaga ni Lord sa kanya. At yun yung nakita ni Lord na ganda siya sa ginawa ng babae. Hindi dahil mabango yun, o hindi dahil mahal yun, kundi pinahalagaan ng babae kung ano si Jesus sa kanya. Sinamantala niya yung pagkakataon. Kahit may ketongin dito, sasamantalin yung panahon, yung pagkakataon. Si Jesus yun. Hallelujah. Like what I'm presenting
presenting His name to you right now. This is the chance, pagkakataon ito, na ikaw ay tatanggap kay Lord. Tinatanong natin kanina, reality ba to o fantasy to? Tandaan mo, sa lahat ng tinuturo ko, tino-offer ngayon sa'yo. Lahat ito ay hindi pandaraya, hindi fantasy, hindi imagination, kundi ito'y katotohanan. At ang katotohanan ay si Jesus Christ lang ang makakapagbigay sa'yo ng magandang buhay. We want to connect to God right now. Hallelujah. Prepare yourself and be an offering to the living God. At this point, I want you to realize lahat ng mga nagawa mo, talagang pinagsisisihan mo mga nagawa mo sa buhay. Come on, hallelujah, as you close your eyes right now. There are people here, kanina pa siya kinakausap ni Lord. There are people here, like the woman with alabaster jar, na sinasabi niya, gusto ko rin yun, gusto ko rin yung gawin. Gusto ko rin, kung may pagkakataon lang ako, na makita si Lord physically face to face, I will do the same. If you have that kind of heart, you are very good. Sabi ni Lord, you've done is so beautiful, amazing, pambihira, fantastic. Hindi mai-imagine ng iba, hindi man lang lumusang maalam ng mga iba na magagawa mo, pero magkagawa mo. And Jesus here, the name above all names, ang tunay na Diyos. With sukdulang biyaya, pinapakilala ko sa iyo si Yesu Cristo na namatay sa cross ng Kalbaryo para sa iyo. Ngunit nabuhay ulit sa loob ng 3 araw, nabuhay ulit. At nagsasabi, may pag-asa at ikaw ay maniwala sa kanyang ginawa. Pagsisihan ang iyong mga kasalanan at tanggapin siya bilang Panginoon at iyong tagapagligtas. Ngayon, tinatanong kita ulit, gusto mo bang kumonekta sa Diyos? It takes a lot of effort, yes. Pero alam mo yung effort na yun na sinasabi ni Lord? Surrender your will. That's the effort what I'm talking about. And if your time has come, ito na yun. You will raise your hands. Na lahat na gusto tanggapin si Lord, raise your hands, kapatid. Hindi na to usapang biruan, hindi na to usapang fantasy, hindi na to patungkol sa kung ano man yung issue mo sa buhay. Ito na ay patungkol. It's between you and God. It's between you and Jesus at this point of time na nakatutok sa inyo ang spotlight. Dalawang kayo ni Lord nag-uusap. Anak, tatanggapin mo ba ako bilang tagapagligtas mo at Diyos? If you are, upon raising your hands to God, sabihin mo to, Panginoong Jesus, naniniwala ako na ako ay makasalanan. Ngunit naniniwala ako na ikaw ay aking tagapagligtas. Starting today, be the Lord and be my life. Save me. In Jesus' name, amen. Welcome to the family of God. Parang makama si Lord pa. You will now be representing a man after God's own heart, like David. You will be representing Noah. You will be representing Moses. You will be representing those people in the Bible na inayos ang buhay ni Lord ang ginamit niya. Magugulat na lang ang lahat sa iyo. Alam, gugulatin mo ang lahat kasi ikaw na binago ni Lord, gumagawa ng kakaiba, gumagawa ng impact, gumagawa ng remarkable ganda. Ikaw na gagamitin ni Lord ay magpapalago hindi lang ng isang maliit na negosyo, kundi malaking negosyo.
Come on, bless yourself with your worship to God. The worship will go up, the blessing will go down. And this is the time where you, na ikaw, ay magkaroon ng big break sa buhay mo. Tagal-tagal na yan. Hindi mo magkaroon ng big break na yan. Dahil ikaw ay masuot. Dahil ikaw ay nagdududa. Dahil ikaw ay nagpapagamit pa rin sa kaaway. Pero ngayon, isa ka ng authentic Christian. Wala nang peke. Lahat ay totoo sa'yo. Come on. Itotodo natin to with 1, 2, 3. Come on, hallelujah. With 1, 2, 3, count. Sasabihin ko lahat ng worship mo sa Lord. Hallelujah. Come on, are you ready? Hallelujah. Ikaw, kilala ka ni Lord. Gagamitin ka ni Lord. Kilala ka ni Lord. Sasampa ka sa katotohanan. Sa pamamagitan ng katotohanan. Hallelujah. Sasampa ka. One. Hallelujah. Ito yung big break. Ikaw pa sa Lord. Gusto mo lang break. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. God, thank you, Lord. Worship the Lord with all your grace. One. Thank you, Lord. Close our eyes, hallelujah. Lord, wow, amazing, ang bihira. Hallelujah, ang ginawa mo ngayon sa buhay na refreshing, reviving. Hallelujah. At this time, pinakita mo sa amin kung gaano kami kahalagahan na dapat ikaw din ay aming pahalagahan. At ano, aming maibibigay na pinakamahal. Yun ay ang aming buhay. We offer our lives to you as an offering. Lord, pleasing, good, and perfect. Lead us along the way, Lord, and be a blessing for others too. As we love the Lord, we love people, and soon we make disciples. Thank you, Lord, for the message, for this series, na sa iyo ang pinakamataas na papuri. Ito po ang aming dalang papasalamat sa pangalan ng aming Panginoon sa greatest name above all names, Jesus. Everybody say, Jesus! Jesus! Amen! Sige po. Praise God, palakpakan po natin ang Panginoon. Kanina na lahat po tayo ay naging isang authentic Christian na. Amen? Praise the Lord sa buhay po natin. At tayo po ay dadako na sa ating pong closing. Amen? Tayo po tumayo at tayo po magbukas na sa ating pong gawain ngayon. At galing kay Lord, no? Yung exigla ni Lord, yung lahat ng ating narinig about this September 6. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, pray tayo. Tagilang Diyos
sadya po kami nagpapasalamat. Sa buong isang buwan ito, Panginoon, na kami po ay tinuruan mo kung paano po kami maging isang tunay at totoong mga lingkod mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa nandito ngayon. Salamat po sa mga nakasama po namin na mga kabataan, Lord. Yung mga first time lang nakarating, Panginoon, at narinig po ang iyong mga salita. Pero salamat, Lord, sa buhay po nila. Dahil alam ko, Panginoon, ang patuloy pong paglilingkod sa inyo bilang isang authentic God, Lord. Kami po na mga anak po ay maging isang authentic Christian, Panginoon. We thank you, Lord, sa iyo po mga words na narinig po namin sa buong isang buwang ito. We pray, Panginoon, na sibiyan mo po ito, O Diyos, ng iyo pong makapangyarihang dugo. Upang, Lord, ang bawat kataga, bawat salita mo, Lord, na narinig po namin, ay patuloy po itong nakaukit sa mga puso po namin. Naging reminders po sa amin, Lord, ng mga salita mo para seryosuhin po namin yung pagiging isang Kristiyano po namin, Panginoon. At Lord, salamat po dahil meron kami isang totoong Diyos na pinaglilingkuran sa lugar na ito. Ikaw po yung patuloy na may kapangyarihang magkaloob, Panginoon, sa inyong mga anak, sa mga estudyante, Lord, ng karunungan para sa kanilang mga pag-aaral, maging yung kanilang mga pangailangan, O Diyos. Ganyan, Panginoon, ikaw po ang Diyos na may kapangyarihan na magpagaling sa lahat may mga sakit at karamdaman, Panginoon. Kaya this time, Lord, kilala niyo po ang iyong mga anak na nakaranas ng karamdaman. Lord, I declare healing right now, Lord, in the name of Jesus. Sa lahat ng may mga sakit at karamdaman, tanggapin ninyo ang kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Even sa mga may mga pangailangan, Lord, ikaw po ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya mong ipagkaloob, Lord, sa iyo pong mga anak ang mga pangailangan pinansyal, material man yan, emotional at mental, O God. Even spiritual na pangailangan, O Diyos. Wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Lahat ay madali para sa iyo, O Diyos, na ikaw at ipagkaloob sa iyong mga anak ang bawat pangangailangan. Thank you, Lord, sapagkat kami po ay isang masamyong handog, Panginoon. Very special yung offering namin, yung buhay po namin, Panginoon, na inialay po namin sa iyo sa mga pagkakataong ito, Lord, upang sambahin ka, papurihan ka, Panginoon, at pasalamatan ka sa lugar na ito. Salamat, Lord, sa offering na buhay. Salamat sa buhay na meron po kami ang may lakas, O Diyos, upang patuloy na ikaw po ang maitaas, madakila po namin sa buhay po namin ito. Kaya, O Diyos, sa namin po panalangin ang patnubay mo at pag-iingat muli sa buong isang linggo po ng buhay po namin. Saan man kami darako, Panginoon, i-guide niyo po kami. Saan man kayo pupunta, Panginoon, patuloy mo kami proteksyonan. Kasama po yung kanyang mga pamilya, mga mahal sa buhay, Lord, na hindi namin nakasama. Dagdag niyo, Panginoon, sa kahilingan po namin ito ang pagpapala at pag-iingat niyo po sa kanila. At darating yung isang araw, Panginoon, na sa buhay po namin, Lord, i-desire ng puso po namin na yung aming pamilya, ng aming mga mahal sa buhay, Lord, ay makadako sa iyong pong paanan upang kilalanin ka bilang isang totoong Diyos, buhay na Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran sa lugar na ito. Father God, sa iyo po namin, iniaalay ang lahat-lahat sa buhay po namin. Dahil Panginoon, ito yung the best offering, Panginoon, sa iyo pong paanan, yung mismong buhay po namin na dinadako po namin sa lugar na ito. Kaya salamat po, Diyos, sa buhay po na yung mga anak. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa, Panginoon. Lord, ang lahat po ito aming tinataas sa iyo at itinadalangin na may papurin ka sa lahat. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu at ang lahat na mga anak ng Diyos ay magsusumigaw na isang malakas na Amen.